alam naman natin mga kababayan na before the weekend nung Biyernes bago matapos ang araw. Itong si Leandro Lepiste nag-file ng kaso laban kay Yusek Claire Castro at ang kanyang i-file na kaso ay libel or paninirang turi. Mhm. Of course, alam naman natin lahat na ang libel is a criminal offense. Excuse me. Libel is a crime. Mhm. And pero ang i-file niya ay ang civil aspect lamang ng libel. Oo. Sa civil code bale pinagbasihan, hindi yung sa revised penal code. So civil code ang ginamit which has a lower quantum of proof, which is preponderance of evidence. At ang sinasabi nila tulad ng ibang mga tao dito, na ibang mga DDS na abogado, buti raw nag-file ng kaso. Very, very smart daw itong si Leandro Lepiste. Kasi ngayon na may kaso na, hindi na makakapagsalita si Yusek Claire. Oo, na para bang doon makikita natin mga kababayan na ano ba talaga ang tunay na agenda ng pagpa-file ng kaso laban kay Yusek Claire Castro. Mhm. Makikita natin 'yan na gusto na talaga nilang patahimikin. But literally, hindi yung metaphor for Chugi. No, no, no. Gusto na talaga ng literal na patahimikin si Yusek Claire Castro. Mhm. Gusto na literal na patahimikin. As in, busalan ng kanyang bibig para hindi na siya makapagkomento sa mga fake news na matagal nang ikinakalat nitong mga DDMs o nitong mga DDS. Di ba? And eto nga mga kababayan. In-interview si Leandro Lepiste recently. In-interview siya. At dito po sa interview niya na to, mga kababayan, this is a very interesting comment coming from Leandro Lepiste. Ito ho ang kanyang sinabi. Paparinig ko sa inyo. Ito ho yung kanyang mga binanggit. Parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw. Wait, totoo ba yan? Bakit si Mocha mukhang hindi naman siya tumigil sa pagbablog? Bakit si Mocha mukhang hindi naman siya tumigil sa pagbablog? In fact, ginamit pa nga niya yung kanyang plataforma para ikalat yung lahat ng kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. Di ba? Meron siyang Facebook page before, itong si Mocha, na parang may 5 million followers, if I'm not mistaken. Na, mga 5 million followers. At yun, ginamit niya yun para maging plataforma, para ikalat lahat ng kababuyan ni Rodrigo Duterte. At alam naman natin lahat, mga kababayan, na isa rin sa mga dahilan kung ba't kinuha si Mocha ay dahil sa kanyang influensya sa social media. Alam naman natin yun. Si Trixie, hindi rin siya tumigil sa pagbablog, although hindi naman siya miyembro ng Presidential Communications Office or PCOO yun eh. Pero meron siyang radyo, meron siyang vlog, wala naman silang reklamo. Pero kasi as far as the appointed officials are concerned, if I'm not mistaken, si Mocha hindi naman siya nagtanggal ng kanyang vlog. Kaya nga siya nasuspend pa sa PCOO. PCOO pa noon eh. PCOO. Kaya nga siya natanggal. Dahil doon sa isang vlog post na in-upload niya, 'di ba, yung Pepe Dede Realize mo, parang gano'n. 'Di ba? Kaya nga siya natanggal noon. Nilipat siya sa PCSO. Kasi ganoon talaga kapag Duterte, kahit wala kang kwenta. Kahit wala kang kwenta, 'di ba? Instead na tanggalin ka, ililipat ka na lang sa ibang low profile na posisyon tulad ng ginawa kay, sino ba yun sa customs, tapos nilipat sa Bucor nung nagkabistuhan sa Shabu. Di ba ganun yung nangyari? Si Admar yung nagsasalita. Di ba ganun yung nangyari noon? Kay pangalan ito? Si Paildon, Nicanor Paildon. Ganun yung nangyari sa kanya noon. Ganun kalala, guys. Na nung nagkabistuhan doon sa Shabu shipment, yung 6 billion pesos na Shabu shipment,
inilipat lang siya ng Bucor, hindi siya tinanggal. Oo. Ganun. Ganun lang naman magtrabaho ang Duterte admin, di ba? Kung ano, pag hindi sila okay, inilipat lang. Lipat lang, hindi pwedeng tanggalin. Pwedeng tanggalin, guys. Kasi pag tinanggal mo, sasama ang loob, baka baliktaran ka, di ba? Hindi katulad ni BBM, malakas ang loob, basta tiwali, tanggal. Kahit bumaliktad sa kanya, tatanggalin. Yun talaga, mga Duterte duwag. Pag Duterte duwag, matik, wala nang question doon. Matik yun. Duterte duwag. Okay. So hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni SM. Well, if it's from SMNI, it must be a lie. Ganun lang naman kasi yun. Di ba? Di ba? Ganun lang naman kasi yun eh. If it's from SMNI, it must be a lie. So, most probably nag-iimbento ng kwento to si Admar dito. Tuloy natin to kay Leandro. Yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At Wait. Fake news yun. Fake news yun. Oo. Kasi, yung sa kanyang pag-vlog is being done in her personal capacity. It is official as far as she is concerned. As far as Yusek Claire as a vlogger is concerned. Hanggang doon lang ang pagiging official nun. Kapag siya tumayo na sa press briefing or kapag siya tumayo kaharapan ng press at siya ay nag-a-assume ng posisyon niya bilang press officer, doon lang nagiging official government position or government opinion or position sa mga issues yung kanya mga binabanggit. Oo. Kung mami-misinterpret niyo yun, tulad ni Admar, nami-misinterpret niya, bobo kasi siya. Oo. Bobo kasi siya. Kasi mga kababayan, parang ganito yan. Kung si Digong, di ba meron siya nung di ba meron siya nung dating nung mayor siya ito na lang para mas recent. Si Baste. Pag si Baste, humaharap doon sa mga vlog na humaharap siya. Di ba? Di kung saan niya hinamon kung saan niya hinamon tong si General Torre. Tapos inatrasan din niya, tinaguhan niya si General Torre. Oo. Kung yun ang kung siya ay magsalita doon sa vlog niya, at siya ay mayor ng Davao City. So, ibig sabihin, yung challenge pala niya ay General Torre is a challenge as a mayor of Davao City. Tama? Di ba? Mayor siya ng Davao City, nagsabi siya na siya bubugbugin doon niya tong si General Torre, o di yun ang opisyal na posisyon ng mayor of Davao City. Kahit nag-vlog siya. O paano pa kaya yung kay Digong? Di ba? Paano yung kay Digong? Nung sinabi niya na shoot them dead, kill. If Hitler killed 3 million Jews, I will kill 3 million drug addicts. Yun ang sinabi niya. Presidente siya noon. Hindi vlog yun. Pero, does it mean that it is the official position of the government? Di ba yun nga ang palagi nilang depensa kay Digong? Hindi, joke lang yan. Hyperbolic statement. Oo, ano lang yan, nag-exaggerate lang si Digong. Kalala nyo naman si Digong. Hindi naman yan alam niyo naman pala biro si Rodrigo Duterte. Bakit kapag ganun? Bakit kapag ganung angulo, nadi-distinguish nyo yung personal opinion, hyperbolic statement, at yung official na statements. O, tapos kay Yusek Claire, hindi nyo ma-distinguish which is which. Di ba? Ano yun? Patindihan ng bulag, patindihan ng pakakapalan ng katarata sa mata, pakakapalan ng tutuli na hindi nyo naririnig. Hindi na itong mga DDS, tutulin nyo may selective hearing. Yung tutuli nila pinipili ko ano yung papasok sa tenga. Tanggalin niya yan. Oo, tanggalin niyo yung tutulit luga niyo. Oo, matindi. Nantindi naman tutuli niyo, may talent. Oo. But anyway, ito pa. Si Sara Duterte, pinagbantaan ng presidente, papatayin daw niya. Sabi nila, hindi yan rat lang yan. Hindi yan dapat sineseryoso. Hindi naman papatayin. Blah, 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 blah. Diba? It's the official vice president siya. It's the official position now of the office of the vice president. Tama? Paano ngayon yun? Paano niya didepensahan? Kay Yusek Claire, hindi niya madepensahan yung kanyang personal na opinion at ang kanyang mga official statements? Ganun kayo kabobo? isip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa
negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero, of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog. Umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko yun sa aking staff. Yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa field communication strategy led by Yusek Claire Castro. Wow, ganun ka-powerful pala ang salita ni Yusek Claire o nakapagpabagsak ng presidente. Well, if anything, mga kababayan, if anything, hindi ko alam kung kaya kaya siguro kaka-plagiarize niya to eh. Kaka-plagiarize to, mukhang hindi niya naiintindihan ng correlation. Di ba? Ano kasi correlation yan? Direct correlation ba yan? Inverse correlation? Di ba? Hindi natin alam. Hindi ko alam paano niya pinag-aralan yung statistical probability ng pagkasalita ni Yusek Claire at ang pagbagsak sa survey ni BBBM. Actually, mga kababayan, kung tutuusin, yung again, babalik-balikan ko lang to, paulit-ulit ko sasabihin, yung survey kay PBBM, mga kababayan, it's always manufactured. Kasi nga, mga kababayan, kung saan mo gagawin yung survey, let's say, ikaw ay nasa Davao City at doon ginagawa yung survey, atik, na natin. Tapos sasabihin nila, buong Mindanao. Pero totoong buhay, Davao City lang sila nag-survey, di ba? That's BS, mga kababayan. Alam natin lahat yan. Pero to say na dahil sa mga statements ni Yusek Claire, bumabagsak bumabagsak sa survey si BBBM, that's a stretch. That's a stretch. If anything, kaya nila gustong patahimikin si Yusek Claire dahil nabubisit sila kay Yusek Claire. If anything. Oo. Kung umabot sa ganitong punto na kailangan niya siyang kasuhan para patahimikin, I think she's doing her job well. She's doing a good job. Palakpakan natin si Yusek Claire dahil dyan. Kasi she's doing a good job. Napipikon sa kanya ang mga DDS. Di ba ganda? At para sa mga nagnais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek. Lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Paano siya pagkakatiwalaan ng tao kung may kaso? Okay. If that is true, dapat pala tanggalin na rin pala yung mga senador na may kaso. Tulad ni Jinggoy Estrada. Tulad ni sino ba yung mga kinasuhan? Si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, yung kay Joel Villanueva, na ngayon galit na galit sa kanya galit na galit pala sa abogado ni Joel Villanueva, itong si Ombudsman Remulla, kasi ginagapang daw si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Si Chis Escudero, tanggalin na rin. Tanggalin na rin natin pati yung mga tinerminata ng kontrata dahil hindi nagawa yung trabaho sa kanilang kontrata. Tanggalin na rin natin yung mga nag-breach of contract at na-penaltyhan ng 24 billion pesos dahil hindi katiwa-tiwala. Diba? Kung sa simpleng kontrata lang, mga kababayan, hindi nakapag-perform. It's a simple contract, hindi nag-perform. How much more sa Kongreso? How much more sa House of Representatives? Diba? Yung nape-penaltyhan ng 24 billion pesos. Yung merong may-ari ng mga shell companies tulad ng Solar Philippines, Solar Philippines Holdings, Solar Philippines New Energy Corporation, tsaka Solar para sa bayan. Yung mga yan, na parang shell companies lang. Hindi, At hindi solar para sa bayan, guys. Kung naalala nyo, di ba? Nakita nyo ba yung kanilang GIS na pinakita ko sa inyo? 250 million ang investment. Pero ang shares, tatlo lang silang shareholders, ang majorities, hindi pala majority, super majority shares ay kay Leandro Lubiste dahil dun sa dalawang ibang shareholders, tagpipiso lang ang kanilang share. Diba? Ang lakas ang tibay ng mukha, guys. Tanggalin na rin pala yung mga hindi marunong sumunod sa kontrata. Kasi mas hindi katiwa-tiwala yun. Basic yun. Tanggalin na sa Kongreso yan. Basic yun Kung yung kontrata mo sa gobyerno, hindi mo magawa, how much more yung kontrata mo sa taong bayan? Kung ang gobyerno nakuha mong iskamin
paano pa ang taong bayan? Paano pa ang tao? Sigurado mai-scam din mga kababayan. Oo. Tuloy natin. Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Ayun pala eh. O di happy pala ang mga DDS dapat kayo. Si Claire, ano? Dapat happy kayo. Hayaan nyo siya dyan. Nakakapagpababa pala siya sa trust rating ng presidente. Hindi, hayaan nyo siya dyan. Ba't nyo gusto tanggalin? Di ba? Si Leandro Lepiste, sabi niya, tanggalin na raw eh. Kasi nakakapagpababa daw ng, pangalan ni PBBM sa survey. Eh di tanggalin na. Oo. Eh kaso nyo, sinabi rin ni Leandro Lepiste, in the same breath, kung gusto nyo bumababa sa survey si PBBM, di wag nyo tanggalin si Yusek. Di wag tanggalin. Mas gusto ko yun, wag tanggalin. Mabuisit lang kayong lahat. Mabuisit lang kayong lahat. Wala akong pake. Oo. Kasi alam kasi mga kababayan, again, yung service kasi is manufactured. Sa Tagalog, hindi natin alam kung paano dinadaya yung survey. Hindi naman na sinasabi kung saan sila nagsusurvey. Generic lang, Mindanao. Saan sa Mindanao? Yan, puro Davao City, di alam na natin. Diba? Halimbawa, Visayas. Si Harry Duterte, tumaas sa Visayas. Okay, Visayas. Saan kayo sa Visayas ng survey? Central Visayas? Western Visayas? Hindi natin alam. Oo. Diba? Alam niyo mga kababayan, ang mas hindi katikatiwala ay yung mga tao na nagpapanggap na sila ay maayos. Pero sa totoong buhay, mga scammer pala. Oo. Wolf in sheep's clothing. Oo. Ganun ang tawag po. Ganyan po si Leandro Lepiste. At mga kababayan, may sinabi ho, etong si Ombudsman Boying Remulla na napanood ko kahapon, tawa ko ng tawa eh. Lalo nung sinabi niyang batang genius. Batang genius eh. Batang genius. Pagpilkin yan. Kawawa naman ang profile. Oo, nadadamay sa kalokohan ni Lepiste. Batang genius daw. Batang genius daw kasi guys. Saan ang galing yan? Ito yung title ng balita. Remulla unmasks how Lepiste used his connections to bag the solar franchise flop and warns of power impact. Ito sabi. Ombudsman Jesus Crispin Remulla alleged that the failure of a high-profile solar power franchise owner owned by self-styled anti-corruption crusader, self-styled, and Batangas Rep. Leandro Lepiste to deliver on his commitments has had consequences for the country's electricity outlook, dismissing what he described as the genius kid narrative that once surrounded the project. Genius daw kasi. Genius daw kasi. Sayang ang pinainom ng promil dito, napunta saan? Sa sobrang talino, nag-scammer. Diba? Sa sobrang talino. Kasalanan ni Loren to eh. Sinobrahan mo kasi ng promil. Sa sobrang daming promil, sumobrang talino, yun tuloy, nag-scammer. Diba? Ito, dito nakuha niyan. Dito sinabi ni Secretary Boy. Sa radio show nila every Saturday sa executive session. Ayan. Kagaya niyan, pagdating sa ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayo lahat. Kasi may kakuntsaba yung taas. Hindi niya naintindihan. Naglagay pa ng genius na bata dyan. Niloko lang tayong lahat. Di ba? In not so many words, tinatawag ni Ombudsman Boying Remulla itong si Leandro Lepiste na scammer. Di ba? But ito hamon ko to kay Lepiste. Kung hahamon to kay Lepiste, ha? Oo. Ito si Lepiste. Kapag rektahan na, tinawag kang manloloko ni Ombudsman Remulla. Anong sasabihin mo? Anong gagawin mo sa Monday? Anong gagawin mo bukas? Anong gagawin mo bukas, ha? Tinawag siya rektahan manloloko eh. Sana yun na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayo lahat. Kasi may kakuntsaba. Niloko lang tayong lahat. Other countries in ASEAN, power.
Kuryente ang problema Patay natin. na yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayo lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi ka naintindihan yung corporate structure niya. O, sino kasama yan? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas doon. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Oh. Sino ba ang naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, kasama sa naglakad Tama niya. lang siyempre. Grabe, no? Grabe si Ombudsman. Pati, wala na siyang patawad ngayon, no? Dati medyo tahi-tahinig pa siya, pero ngayon, rektahan na tumira. Oo. Simula nung gumaling siya sa leukemia, naging ganyan si Ombudsman Rebulla. Ganun. Pero okay naman, di ba? At least now we have a more active ombudsman. Di katulad nung panahon ni Digong, wala, papatay-patay yung ombudsman. My goodness. Lala. Pero at least ngayon, we have a proactive ombudsman, di ba? Na alam ng taong bayan kung anong ginagawa, alam ng taong bayan kung anong trabaho, nararamdaman yung trabaho, di ba?